May ngiting tinignan ni Janine ang mga kaibigan na ngayon ay masayang nagkakape. Lahat ng mga kaibigan niya ay nagtatawanan habang paulit-ulit nilang binabalikan ang masasayang mga memorya nila nung mga kasal pa sila. Annulled na kasi ang mga ito sa kanikan nilang mga asawa dahil sa iisang rason, pagkakaroon ng kabit. Lahat naman sila alam na hindi lang sa kabit ang magiging hantungan ng galit nila, kundi maging sa kanila ring mga asawa. Hindi naman din kasi ang babae lang ang pumapatol. Malamang may parte din ng mga lalaki. Napapasobra na tayo ha? Anang isang kaibigan ni Janine na si Charlene na tinignan siya. Tanungin nga natin ang kaibigan natin na to kung kamusta ang buhay bilang Mrs. Samonte. Magiliw nitong dagdag. Napatawa-tawang inirapan ni Janine. Kasal na kasi siya sa isang gwapong bachelor. Ilang buwan nang nakalilipas. Her friends were there at her wedding. Ngunit, curious pa rin sila sa kung ano estado ni Janine kasama ang bagong asawa nito. Alam kasi nilang matagal na pala magkakilala ang dalawa at saka lang na-reunite. At ang maganda pa doon, naging sila pa talaga hanggang sa umabot sa kasalan. Walang ibang gwapong bachelor ang pinakasalan niya, kundi ang nag-iisang si Brent Samonte lang. High school pa sila noon nung magkakilala sila. Ngunit hindi naman masyadong tanda ng babae dahil marami-rami naman ang makakakilala niya noong mga panahong yon. Little did she know that Brent was her schoolmate. Ang description naman sa kanya ng lalaki noong magka-reunite silang dalawa, naging crush daw siya nito noon pa lang. Ngunit nakakahiyang sabihin dahil bata pa raw sila na agad naman itong pinagsisihan. Dahil nung gumraduate na sila, hindi na sila muling nagkita at umalis na ng bansa ang lalaki para ipagpatuloy ang pagkukuleyo sa ibang bansa. Mayaman ang pamilya ni Brent. Brent Samonte is an heir. Ito ang magiging susunod na head ng Samonte Corp, isang sikat din na kumpanya sa Pilipinas. Halos kada buwan tumatakbo sa milyones ang nagiging sale ng kumpanya ng mga ito. Kaya hindi na rin nakapagtataka na palagi silang headline ng magazine, lalo na ang ama ng lalaki, na tinitiyak ang pamilya nito ang susunod na magiging headline kapalit ng matandang Samonte. Umiling naman din si Janine sa naging sunod-sunod na tanong ng mga kaibigan niya habang nasa coffee shop pa sila. Hanggang sa may kwento na lingding niya na talagang naninibago siya sa mga nakagawian niyang gawain dahil may +1 na sa buhay niya. Naanimoy sa pagluluto, may isang plato pa na kailangan niyang punan para sa asawa niya. Grabe, Johnny! Tawag na isa pa niyang kaibigan. Johnny kasi ang short term ng pangalan niya. Hindi talaga namin akalain na magiging maganda ang kasunod ng apelyido mong Guzman. Alam mo yun, natanong ko rin sina Ashley. Ganun din nasabi. Pero sa bagay, maganda ka naman at gwapo rin ang napangasawa mo. Alam mo, tiyak magiging maganda yung kalalabasan ng anak niyo. Tila nasasabik na dagdag ng kaibigan niya. Gulat namang napaawang ang bibig ni Janine sa narinig mula sa kaibigan niya. Ngunit kalaunan naintindihan din naman niya. Ang dapat talaga ay hindi na siya mahiya sa ganitong mga topic kapag kasama ang mga kaibigan. This topic is normal, especially when it comes to married couples. Napayuko naman din ang babae sa kanapakamot sa batok. Nahihiya siya ngunit ngumiti na lang din. Naalala niya unang gabi nila mag-asawa. It was all clear for her, kahit panadim ang ilaw. Sa Maldives kasi sila nag-honeymoon. Mainit ang gabing pinagsaluhan, ngunit nadismaya siyang kailangan din nilang bumalik kinabukasan. Tumawag ang ina ng lalaki. Tila pinapauwi nito ang anak dahil namimiss na nito si Brent. Hindi rin naman niya masisisi ang ginang dahil malamang miss nito ang anak at minsan lang ito mawalay dito.
Malayo ang Maldives sa Pilipinas. Kaya normal na yon na maramdaman ng isang ina para sa anak. Alam ni Janine kung gaano kamamasboy si Brent. At di niya maiwasang cute din ang bagay na yon. Habang siya naman hindi nakaramdam ng ganoon. Dahil lumaki siya sa isang bahay ampunan na pinatatakbo ng mga madre. They are quite opposite. But their hearts agree to marry each other. Pareho nilang inisip na para talaga sila sa isa't isa. At nang maikasal sila, tila wala nang mahihiling pa. Si Brent at Janine. Okay lang naman kami ni Brent. Yun nga lang, workaholic siya ngayon dahil talagang sinisikap niya maging isang mabuting tagapagmana ng korporasyon. Of course, kailangan niya i-impress ang father niya at ang lolo niya. Hindi naman ako tutol doon kasi nasabi niya na sa akin na handa siya ibigay atensyon na para sa akin kung nararapat. At alamang kapag naging head na siya ng korporasyon na yun, we will have more time. Kwento ng babae sa mga kaibigan. Halos sa mga mata nila'y parang nagningning sa narinig. Well, sino ba namang hindi? Gayong ang asawa niya magiging bagong tagapagmana. Jackpot ka talaga, Johnny. Alam mo yun, nakapangasawa ka ng isang susunod sa yapak na isang taong nakikita natin palagi sa mga magazines noon. Napatawa siya, sinabi ng kaibigan. Hindi ko naman talaga hiniling ang ganun eh. I just want to spend a lifetime with someone who loves me. Ngunit, may dinadagdag talaga si Lord kapag feel niya na malulungkot ako. Ayun, ganito nga yung nangyari. And I'm so grateful about the blessings. Nakangiting sagot niya. Ipinamalas ng mga kaibigan niya na naiinggit ang mga ito sa kanya. Ngunit, hindi niya naman yan kinitaan ng isang negatibong isipan. Palagi niya ring sinasabi sa mga kaibigan na makikita din ng mga ito ang taong magmamahal sa kanila ng tapat. Hindi rin nagtagal, nauna nang umalis si Janine. Nagpaalam na siya sa mga kaibigan dahil may lakad pa siya. Kailangan niyang samahan na magpasalon ang kanyang mother-in-law dahil nagbukang asawa niya ng 2 reservations para sa kanila. Her mother-in-law was already in the salon spa when she arrived. Nakaupo na ito at tinatanaw siyang kararating lang mula sa salamin. Tumaas ang isang kilay nito at alam na agad ni Janine ang susunod na mangyayari. You're late. Yan ang mataray na bungad sa kanya ng mother-in-law niya. Akmang sasagot sana siya. Ngunit sumapaw naman na nasa front desk na dalaga. Welcome, Mrs. Samonte. Sakto lang po ang dating nyo. Magsisimula na ang reservation sa inyo ng mister nyo. Upo lang po kayo sa tabi ng mother-in-law nyo. Nito na tahimik naman niyang pinagpasalamat. Dahil talaga may biglang sumingit at nakatulong pa yun sa kanya na maiwasan ang sermon ng kanyang mother-in-law. Wala naman itong ibang nagawa kundi umirap lang sa ere. Bakas pa rin ang inis sa mukha nito. Dahil hindi niya magawang sungitan ang babae. Lalo na sumapaw ang staff na nasa front desk. Habang si Janine naman, umupo na sa tabi ng kanyang mother-in-law at naghintay ng kung sinong mag-aasikaso sa kanya, na hindi naman nagtagal pumasok ang isang gay professional. Ngumiti ito kaya gumanti rin siya ng ngiti. Hello madam, welcome sa aming salon spa. Bati nito. Ganda naman talaga ng asawa ni Sir Brent. Tila namula si Janine sa papuring yun at umiling. Naku, hindi naman. Nahihiya niyang tugon. Sus, hampol ka pa talaga, ma'am? Natatawa namang dagdag ng gay professional. Johnny na lang. Huwag ka na mag-ma'am, nakakahiya eh. Nakakahiya talaga. Singit ng kanyang masungit na mother-in-law. No one deserves that kind of title but Elaine. Mapaklang umiti si Janine sa gay professional na nag-aalalang tumingin sa kanya. Nasaktan siya sa sinabi ng mother-in-law niya pero ayaw niyang umiyak sa publikong lugar. The gay professional proceeds to the service. Since kompleto na at kailangan na lang isagawa ang service na yun, inasikaso na sila nito para sa unang round of service, ang massage. Miss Johnny, okay lang po kayo doon?
Tanong ng isang dalaga na kanini nandoon nung magsalita ng harap-harapan ng kanyang mother-in-law. Tumango naman si Janine bago kumulob sa massage bed. Ipinatong niya ang mukha sa patungan ng ulo. Hinintay na lang na maramdaman ang mga kamay ng masahista sa likod niya. Hindi naman nabago sa akin yun. Simula pa lang talaga na maikasal ako sa asawa ko. Hindi na siya pabor. Hindi na naman ganun ang daddy niya pero kalaunay sinuportahan kami. Sabi niya hindi raw ako ang inaasahan nila magiging asawa ng kanilang anak dahil wala akong mga magulang at sa orphanage ako lumaki. Hindi kami magkapareho na estado sa buhay. Ang masahista naman ay hindi maiwasang maawa sa sitwasyon ng babae. Grabe naman po yan. Dapat pala talaga ko ikakasal ang anak. Dapat kaparehong estado din. Naku, kung ako ikakasal sa future, ayoko ng ganyang in-laws. Hindi pa nag-uumpisa ang kasal, tatakasan ko na mapapangasawa ko. Natawa si Janine habang pinakikinggan ang litanya ng dalaga. Somehow she felt that she was validated. Alam niyo po, know your worth lang talaga. Kung dinadown ka nila ng sobra-sobra, always know that at the end of the day, pinakasalan ka ni Sir Brent. Pinili ka ni Sir Brent bilang asawa. Ikaw ang pinili, kaya dapat piliin niyo rin yung sarili niyo. Piliin yung maging matatag kapag down na down kayo sa buhay. Dahil sa panlalait nila. Kasi hindi naman hadlang yung pagiging bata na kinalakihan mo sa bahay ampunan. You were raised by nuns. Pinalaki kang tama, ma'am. At may galang. Nasobrahan nga lang yung in-laws mo. Tsaka alam mo, may kutob din ako nasa loob yung kulo nyo. Pagbibiro ng dalagang masihista na natatawan lang. Matapos, nagsimula na siyang minasahe nito. Bumangon si Janine na may ngiti sa labi. The words of wisdom na nakuha niya, tila ba nagpagising sa kanya sa realidad. Tama ito. Dapat niyang piliin ang maging matatag sa sarili. Ito ang kailangan niya. Gayong hindi miminsan ang panglalait na ginagawa ng mother-in-law niya sa kanya, na obvious namang hindi siya gusto. Natapos ang unang round ng service nila sa pagpapamasahe. Agad na silang nag-proceed sa kasunod na service. Pagkatapos ng pagbibihis ng babae, doon na siya giniyan na mag-aasikaso sa kanya sa labas. Nail care naman ang sunod. At gaya na inaasahan ni Janine, naroon na ang kanyang terror mother-in-law. Nakapikit na sana, ngunit biglang dumilat at nakataas ang isang kilay. Tinataraya na naman siya. I hope that massage gave you a hard time. Pagtataray ng kanyang mother-in-law. Ngumiti siya ng hilaw. Hindi naman po, sakto lang. Anyway, this will be the last time you'll have this treatment from my son. Biglang sabi nito, tinitigan siya ng kanyang mother-in-law sa mata. My son's ex-fiancée, also my favorite girl, came back in the country. And please, if malilate ang anak ko sa pag-uwi, wag ka na sanang magtaka pa. We're arranging a dinner date together with Elaine. Dagdag nito, nagpanting ang tenga niya dahil doon. The original fiancé is back? Tanong niya sa sarili. At hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot sa kanyang dibdib. Alam niyang aasahan na dapat niyang ganito talaga magiging pahikitungo sa kanya ng mother-in-law. Kasi hindi naman talaga siya nito gusto. Wala nang paki sa oras si Janine. Hiniling na sana niyang matapos na ang service nila. Ayaw niya na makarinig pa ng kung ano-ano sa bibig ng kanyang mother-in-law. Marami pang sinasabing nakakainsultong bagay. Ngunit hindi niya na ito pinakinggan pa. Napuno na siya. Make it simple. Ani Janine, sa designer ng kanyang nails. Gawin na lang natin yung simple para hindi magmukhang peke. Maganda nga ako ko, di naman ang ugali. Tila nagulat ang mga nakarinig nun mula kay Janine, maging ang kanyang mother-in-law. At hindi nila malaman kung anong gagawin ngayon tila biglang naging palaban ng babae. The crew were smiling. Palihim nilang sinusuportahan si Janine. Bago sa kanilang marinig na gano'n ng babae. Ngunit ang pangiinsulto ng kanyang biyanan, hindi na bago para sa mga crew. Sa huli, naging simple ang nail design ni Janine. Simple pero elegante. Nauna nang lumabas si Janine sa kanyang mother-in-law.
Pasigaw nitong tinawag ang pangalan niya, ngunit hindi niya na ito nilingon pa. Dali-daling pumara si Janine ng taxi pa uwi sa bahay nila. Pagkatapos niyang sabihin ang address kung saan siya ida-drop off, tumahimik na siya agad at doon unti-unting napaiyak. Hindi niya na kayang pigilan ng luha. Hindi rin siya ginambala ng taxi driver. Tila alam nito may pinagdadaanan siya. At na makauwi na siya, hindi na siya nagdadalawang isip pang nagtungo sa kanilang kwarto mag-asawa at doon humagulhol. Inilabas niya lahat ng sakit, lahat ng kirot sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ilang oras na naging pag-iyak niya at kung kailan siya tumigil. Ang alam niya na lang nagising siya na nasa tabi niya na si Brent. Naalimpungatan siya ngunit dumilat at sinubukang umupo at sumandal sa headrest. Suminghot pa siya nang maramdaman na tila may bara sa kanyang ilong. I heard you ditched my mom? Paunang sabi ng lalaki na tinawanan niya. Umiling si Janine at tinakpan ang bibig para magtigil na. Yan ba ang kwento niya sa'yo? Nagkibit balikat ang lalaki bilang tugon sa kanya. Alam mo, I'm currently hesitating. Sa totoo lang, nanginginig ang boses na sabi niya. I am also half disappointed. Hindi ko alam kung anong ginawa ko noon, tas ganito yun na pala ako. Was I not a good wife? May kulang pa ba sa akin? Dumalo naman agad ng lalaki sa kanya. Hinagkan siya nito para i-comfort. Shh, it's not like that. Alam mo naman talaga si Mama. Kahit kailan ganyan talaga yan, pero mabait naman. Mabait? Oo, maakto lang na mabait. Pabalik niyang tanong kay Brent. Pagod siyang kumawala sa yakap nito. Hindi ko na alam, Brent. She hated everything about me. Hindi ko alam kung bakit pero galit siya sa akin dahil galing ako sa isang bahay ampunan. Ang babay naman ng tingin niya sa akin kasi hindi ko matapatan yung level ng status niyo sa buhay. Oo, hindi ako kasing yaman niyo. Pero mayaman naman yung puso ko sa kabutihan at pagmamahal. And all I know is that hindi ako nagkulang. Tumango si Brent. Hindi ka naman talaga nagkulang. Kung tutuusin nga'y sobra-sobra pang binibigyan mo sa akin na pagmamahal. It's overflowing. Sa'yo, oo, pero sa kanila? Malamang hindi nila maiisip yun dahil closed-minded ang nanay mo. Huminga ng malalim si Brent at bahagyang napapikit. Nakaramdam ang lalaki ng inis mula sa sinabi ni Janine. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng nanay ko. Anang lalaki na parang nagbabanta. Tumaas ang kilay ni Janine. Bakit? Totoo naman ah. She acts like she knows everything. Pero hindi Brent. And I hope you'll see that. Kung akala mo'y nagpapakabayani ang nanay mo, hindi ganon. She's a biased woman at himalangang umuwi ka ngayon eh. Bakit? Tanong mo sa nanay mo. Hindi naman kaagad mabasa ng lalaki ang sinasabi ni Janine. Napaisip naman si Brent. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng kanyang asawa. Gusto niya lang naman tanungin ito. Ngunit agad din itong tumayo at nagtungo sa labas ng silid at iniwan siyang mag-isa. Alam niyang nagkainitan nito at ang kanyang ina. Ngunit hindi niya alam kung paano aawatin ang dalawa. Aware din siya na hindi gusto ng kanyang ina ang asawa niya ngayon. Pero wala din siya ibang choice. Mahal niyang tunay si Janine. At ito ang gusto niya makasama habang buhay. Patayo na si Brent nang biglang magring ang kanyang telepono. Kinuha niya agad mula sa bulsa ang kanyang cellphone at nakitang tumatawag ang kanyang ina. Kaya naman dali-dali niya itong sinagot. Hello, Ma. Hello, Brent. Anak, nasaan ka? Nasa bahay po, bakit? Ilang saglit pang hindi nakasagot ang kanyang ina hanggang sa mapagtanto niyang tila nasa isang pagpublikong lugar ito. Restaurant kung iisipang mabuti dahil naririnig niya ang mga tao sa background na tumatawag sa waiter. Pwede ka bang pumunta sa nakagawian nating resto? I have a surprise for you, dear. Anito na para bang sabik na sabik ito sa kung anong iso-sorpresa sa kanya. Can I bring my wife over? No. Mabilis na sagot ng kanyang ina. After she insulted me earlier, ayoko siyang makita pa. Mama. Baka hindi lang kayo nagkasundo kanina. Normal naman yun eh. At saka sinabi ko na rin sa inyo na huwag mong sungitan si Janine. Mabait siya, Ma.
Narinig niyang pabuntong hininga ng ina mula sa tawag. Tila nahihirapan nitong i-acknowledge na mabait si Janine. Ayoko pa rin. Si Brent naman ngayon ang napabuntong hininga. Hindi niya na alam kung anong gagawin sa kanyang ina at sa kanyang asawa. Magkasalungat ang ugali nito, ngunit iisa lang din ang galit nila para sa isa't isa. I need you to come here, dear, alone. May surprise ako sa'yo. Huminga si Brent ng malalim pagkatapos ay napahiga sa kama at bahagyang pumikit. Siya ang na-stress sa pagitan ng away ng kanyang asawa at ina at wala siyang maisip na solusyon. I still need to come with my wife. Nasa resto ka, wala pa kaming dinner. Diyan na rin kami kakain ni Janine para sabay-sabay na tayo. Brent! Tila may banta sa tono ng kanyang ina. I want you to come alone. Dito na lang po ako sa bahay. Dito na lang kami magluluto. Enjoy your night at the resto, mama. Bye. Oh my gosh, Brent. Oh, wait, fine. Okay, isama mo na yung mabuti mong asawa. Wala nang ibang nagawa ang ina nito. Dahil ayaw din naman niya umalis na hindi kasama si Janine. At isa pa, dinner date yun. Maaaring family dinner ang mangyayari. Kaya bakit mag-isa lang siya kung pupunta? Natapos na ang tawag at nagbakawala ng malalim na hininga si Brent. Something in him, itches him to make his wife and mother to make amends. Mabait ang asawa niya at alam din niyang hindi maganda ang turing ng kanyang ina sa asawa niya. Deep inside him knows na napuno na si Janine sa pangmamaliit ng kanyang ina. Bihis na siya ng puntahan ng asawa sa kusina. Hindi naman nagluluto si Janine, ngunit nakaharap ito sa isang wine at mag-isang umiinom. Namumugto ang mata nito mula sa kakaiyak kanina. Let's go. Tumawag si mama ngayon lang, pinapapunta tayo sa usual resto for dinner. Tila pagod namang nagangat ng tingin si Janine sa asawa. Ikaw lang naman yung tinawagan. Ikaw lang ang inimbita. Why would you bring me over? Kasi asawa kita. Pero ayaw sa akin ng mama mo. Kasal tayo, Janine. Does that matter? Choice ko naman na dalhin ka bilang asawa. At isa pa, family dinner date yon. You're a family. Sarkastiko namang napatawa ang babae. Umiiling-iling pa ito. Mapapahiya lang kita, Brent. Tumaas ang isang kilay ni Brent. Bakit naman? Your mom doesn't like me, which means malaki ang posibilidad na magpaparinig at mag-iiskandalo siya dahil hindi niya ako gusto. Johnny, please. Di ko mangyari yun, alis tayo. Ayoko rin naman masaktan ka dahil sa paninig ni mama. Nilapitan ng lalaki ang asawa at hinagod sa likod. Yumakap din ito kalaunan. Si Janine naman hindi alam ang gagawin. Mahal na mahal niya ang lalaki. Ngunit kung ang ina nito ang magpapalayo sa kanilang dalawa, literal na masasira ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Dahan-dahan namang humarap si Janine sa asawa at tagangat ng tingin dito. Maya-maya, dinampian siya ng halik na lalaki sa labi. Nagsalo sila sa isang maalab na halikan. Sakto lang, dahil pareho nilang miss ang isa't isa. I miss you, babe. Bulong ng lalaki. Nang saglit itong kumawala sa halikan nila. I miss you too. Kaya naman matapos ang panglalambing na yun, umalis na sila ng bahay nila na bihis sa panibagong kasuotan upang puntahan ang usual resto kung saan naroon ang ina ng lalaki. Hindi naman din sila nahirapan dahil hindi naman gaanong kabigat ang traffic. Magkahawak ang kanilang kamay habang may ngiting tinitignan ang kanilang dinadaanan. Magaan na muli ang kanilang loob sa isa't isa. Ngunit alam nilang pareho na mangyayari at mangyayari pa din ang hindi inaasahan kapag nakarating na sila. Nakapunta na roon si Janine. Noong niligawan siya ni Brent at ipinakilala siya bilang mapapangasawa nito. At wala nga siyang kinikilalang pamilya. Siya lang ang nasa gilid ng lalaki. Naaalala niya pa kung paano niya maramdaman ang pagkadisgusto ng mother-in-law niya sa kanya. The silence is so loud that time na hindi niya kaya i-deny na hindi talaga siya nito gusto. Kahit pa ngay wala siyang ginagawa, pinagtatarayan pa rin siya nito. Whatever happened, don't let go of my hand. At kung ayaw mo na manatili, just stop my finger.
Then we'll go. Ngumiti siya at pasimpleng tumango. Let's go? Tumango siya dito. Let's go. Sabay na silang naglakad, ngunit pinauna nitong pinapasok ang babae saka siya sumunod. Gentleman nga para kay Janine ang lalaki. Matapos, iginapos niya ang kanyang kamay sa braso ng lalaki at ang isang kamay naman nito nasa bewang niya. Sabay nilang tinungo ang table nilang magpapamilya. Pero, ang nag-shock kay Janine, ang mesang binuk pala ng ina ni Brent ay para lang sa 4 na tao. At na makarating sila sa tapat nito, walang natitirang kahit isang bakanting spot para sa kanya. Sa kaliwa ay ang ama't ina ni Brent, habang sa kanan naman ay ang isang babaeng nakaupo. At sa tabi nito may bakanting spot. Tigda-2 per side ang uupo doon. Hi, Mom? Tumayo ang ina at ngiting sinalubong ang lalaki. Humalik pa ito sa pisngi ng anak na si Brent. Ganun din ang ama nito. Habang wala namang ibang sumalubong sa babae kundi ang ama lang ni Brent. Nagmano lang si Janine sa kanyang father-in-law, habang tinatarayan siya ng kanyang mother-in-law. Mom, huwag niyo naman pong sungitan si Johnny. We came here because you told me that you have a surprise. Pero hindi namin aasahan ang pagmamaldita mo. Umirap na lang din sa area ang kanyang ina at umaklong tila wala naririnig. Hanggang sa dumako ang tingin ni Brent sa kanang bahagi at nakita kung sinong naroon. Elaine? Bati nito. Mabilis na dinaluhan ng kanyang ex-fiancé. Niyakap niya ito ng mahigpit na tila ba matagal niya itong namiss. Saglit niya ikinawala ang sarili sa yakap at tinignan ng ex-fiancé niyang si Elaine mula ulo hanggang paa. Wow, I can't believe it. You look dashing. Tumawa si Elaine at pabirong hinampas ang braso niya na tila nahihiya pa. Grabe ka naman, hindi no? Anang dalaga sabay hila ng buhok nito na nasa bandang harapan upang ilagay sa bandang likuran pabalik sa tenga. Hindi naman nakatakas kay Janine ang sandaling yon. She knows what's going on. Hindi siya bulag. She knows the difference between reuniting and flirting in the middle of it. Nakita niya rin kung gaano kapalangiti ang kanyang mother-in-law at tila nasisihan pa sa kung anong nangyayari. At ang mas hindi niya nagustuhan, kung paano sila umupong 4 at siya lang ang natitirang nakatayo. She became invisible for a moment hanggang sa namalaya ng father-in-law niya na nakatayo siya. Oh, you don't have a chair? Tanong nito. Ngunit sa kaloob-looban ni Janine, gusto niyang barahin ang nagtanong. Hindi ba obvious? Eh di sana kung may upuan din ako, nakaupo rin ako. Yun ang gusto niyang sabihin. Kung pwede niya lang sanang bastusin ang mga ito kahit isang sandali, ginawa niya na. Kaso mahal niya pa rin talaga ang asawa. Martir na rin kung martir, ngunit hindi naman ito naging masama sa kanya. Umiti na lang si Janine sa father-in-law niya at umiling. That's fine po. I'll sit here na lang, katabi lang po. Sagot niya, saka nagpunta sa likurang bahagi ng asawa kung saan magkatalikod sila ngayon. Narinig niyang napatawa ang kanyang mother-in-law, pero hindi niya na lang yun inintindi at umirap na lang. I'm so tired of being good. Inis na tura niya sa sarili. Tila marami na siyang plano kung saan ay maiinis na sobra ang kanyang mother-in-law. May hindi pa din ito nalalaman. At kapag na-trigger si Janine, literal na mas tataas pa sa level ang pagtataray niya. And Janine can't wait to prove it. Habang magkakausap at tila masaya ang nasa likuran niya, mag-isa lang na tinitigan ni Janine ang mesa. Tila walang-wala sa sarili. Hindi niya alam kung ano mas magandang gawin ngayong nag-iisa siya. Nag-iisip siya kung aalis na lang ba siya o mananatili. Hindi naman kasi siya bored, kundi hindi niya lang talaga matiis ang masayang pagtitipon ng pamilya ng asawa niya. Pinaramdam nilang parang hindi kabilang sa pamilya ang babae at talagang kahit katiting na respeto wala. Nakikita naman siya ng kanyang father-in-law. Ngunit minsan tinuturing din siyang hangin nito. Wala naman yung kaso sa kanya. Dahil ayos na siya doon. Mas mabuting gano'n na lang. Kesa pagtarayan siya katulad ng ginagawa ng kanyang mother-in-law na mas masahol pa sa aso ang ugali. Sa ilang oras na nakaupong magkahiwalay, iisa lang ang nasa isip ni Janine. Dapat hindi na lang siya sumama. Para siyang outsider.
Kahit na dapat kabilang siya sa ganon kasayang mesa. Kasama ang asawa niya. Nasali din naman siya sa pagkain, yun nga lang nasa kabilang table. At na mauna siya matapos sa pagkain, tumayo siya agad at nagpunta ng banyo. Doon niya ikinulong ang sarili saglit. Gusto niyang umiyak. Ngunit naubos na ang luha niya mula sa kaiiyak kanina. Wala sa sarili siyang napahilamos sa sariling palad. Natatameme siya ngunit unti-unting tinatanggap na hindi nga ito isang panaginip, kundi nangyayari talaga sa totoong buhay. Hanggang sa may narinig siyang nagbukas ng pintuan mula sa isang cubicle. Narinig niya ang pag-click ng takong nito sa tiled floor. Hindi niya kita kung sino yon, ngunit nang marinig niya ang boses nakilala niya agad. How was it? To be treated poorly by your mother-in-law? No doubt. I'm still the one that she likes for Brent. Gusto mong manahimik ni Janine. Ngunit hindi siya makatiis. Talaga ba? Gusto ko nga ng nanay niya pero ako naman pinakasalan niya. Narinig niya ang pagsinghap ng babae dahil sa gulat. Fine with me, pero hindi ka naman kakampihan ng kahit sino. Mapainaw ang mama ni Brent. I'm the favorite. Aanhin mo nga yung pagiging paborito sa'yo ng nanay at tatay niya. Kung hindi mo naman yung suot yung singsing na isinuot niya sa akin nung kasal namin. Bakit? Kailangan ba'y magustuhan ako ng mga magulang na asawa ko? Because as far as I know, kaming dalawa yung nagmamahalan, out yung parents niya. Pero parte pa rin sila ng kung anong maging mangyayari sa amin. At nang marinig niya kung paano nagdabog ang pagtunog ng heels ni Elaine sa tiled floor, napaayos siya ng tayo. Hiwalayan mo siya. Because now that I'm back, ako na ang pipiliin niya. Napangisi na lang si Janine. At napailing. Natila ba naiisip na joker din pala talaga ang kausap niya? Let's see that. Lumabas na siya ng cubicle. At lumapit sa lababo. Binuksan niya ang gripo. Hinugasan ang kamay. Mula sa salamin, pinanood niyang lumabas si Elaine. Gaya niya, nagkunwari lang din itong gagamit ng banyo. Ngunit naroon lang iyon para insultuhin siya. You see? Hindi ka naman talaga niya mahal. Panakipbutas ka lang niya nung nawala ako. And now that I'm back, please lang, huwag na nating pahirapan ang mga sarili natin. Palayain mo na si Brent. Hindi ako may hawak sa desisyong yan, Elaine. Hindi rin ikaw. Kung gusto talaga ni Brent na maghiwalay kami, that's gonna be his choice. Mahal ko siya. Kahit pa sabihin mo hindi niya ako mahal. I won't give him up that easily. Heto ang masasabi ko sa'yo, babae sa babae. Napalunok naman si Elaine sa narinig. Sa oras na malaman kong inakit mo ang asawa ko, hindi ako magdadalawang isip na pahirapan siya. Mahal mo siya, di ba? At alam kong mahal niya rin ako. He loved me dearly, more than the percentage you're thinking. At kapag nalaman ko yun, I will break his heart into pieces. Hanggang sa magmakaawa siyang babalik ako sa kanya. At kapag nangyari yun, you'll be nothing. You're a piece of... Oops, di pa ako tapos. Ganyan pala yung napala mo sa abroad. To not let anyone finish their sentence? Mataray na tanong ni Janine. Just so you know, kung ginawa man akong panakiputas, then we should have not make love to each other. Kaso, ginawa namin. Agad na uminit ang magkabilang dulo ng mata ni Elaine sa narinig. She was jealous. Talagang hindi nito dapat maliitin si Janine. May pagkamatalim pala ang dila nito kapag ito na ang gumanti. Humihikbi na si Elaine. At hindi naman maiwasang hindi isipin ni Janine na may madrama pala ang kausap niya. Buong akala niya matapang ito dahil iniinsulto siya. Ngunit na ibinalik niya ang paikitungo sa kausap, ganito na ang resulta. I can't believe it. Aniya sa sarili. It was then, sumunod ang kanyang mother-in-law sa banyo. Pagkabukas pa lang ng pinto, tila alam na ni Janine na talagang kakampi ang ginang sa isang painosenteng dalaga. Parehong madrama. What on earth did you do, Janine? Pasigaw nitong tanong sa kanya at agad dinaluhan si Elaine. Ganyan ka na ba talaga kasilosa? Naasawa para paiyakin si Elaine. Oh my gosh! Umirap si Janine at napatawa. Nang tila chinecheck pa ng ginang kung may sugat pa si Elaine. At na mapagtantong wala, nagdrama pa ang babae, patuloy itong humagulhol. Wala naman po siyang kasalanan, tita. It's my fault. Ani Elaine,
Habang umiiyak, akmang aalis na si Janine. Dahil alam niyang wala siya mapapala nang pigilan siya ng ina ni Brent. "You!" Napahinto siya sa pagakbang nang marinig ang tila nakakasindak na boses ng ginang. "At saan mo namang naisipang pumunta, Aber? Akala mo palalayasin kita ng kusa? Never!" Pagkasabi noon, kasabay ding hinablot ng ginang ang kumpol ng buhok ni Janine. Napadaing siya. Sa sobrang sakit ng hablotin to ng ginang. Napabalik siya sa loob ng comfort room at patapong binitawan sa isang cubicle. At nang marinig niyang tumunog ang lock, halatang alam niya na hindi maganda ang mangyayari. No! No! Palabasin niyo ako dito! Wala akong ginawa! Ani niya, sabay labas na sana. Nang biglang natamaan siya na isang sipa sa tiyan mula sa ginang. Napadaing naman siya. "Shut up! Alam mo, hindi kita gusto. At mas lalong hindi ko gustong makita kitang nasa paligid ng anak ko. Elaine should be his wife. Napilitan lang siya sa'yo? Hindi ko alam kung bakit. Siguro pampalipas oras ka lang. Ginamit ng anak ko para maliwaliw ang atensyon niya saglit habang wala si Elaine. At ngayon nakabalik na ang gusto ko mapapangasawa ni Brent. Dapat hindi ka naman natili pa." That hurts. Pero ang mas masakit pa, ang ininda niyang sakit mula sa sipa ng ginang. Hindi niya malaman kung ba't parang mas sumasakit pa ang tiyan niya. Napapikit siya kahit sa konting galaw niya at ang kasunod, tila parang binagsakan siya ng langit at lupa nang marinig si Elaine. "Tita, she's bleeding." Turo ni Elaine sa dugong umaagos sa binti ni Janine. "Dugo! Oh my God! Dugo, tulungan niyo po ako!" Tumulo ang luha niya. Habang nagmamakaawa, hindi siya makagalaw dahil masakit talaga. Bumakas ang kaba sa mukha ng biyanang babae, tila hindi matukoy ang sunod na gagawin. Naramdaman din nito ang takot sa kalamnan, kaya tinalikuran nito si Janine at hinablot ang palapulsuhan ni Elaine para lumabas na. Takot si Elaine, ngunit nang marinig ng magbanta ang ginang, natahimik din ito. Act like nothing happened kapag lalabas na tayo. Hindi dapat pag-usapan ng ganito. Kung tatanungin tayo ni Brent o ng asawa ko, sasabihin natin hindi natin alam o magpapanggap na walang alam. At ang sunod na nangyari, lumabas na ang biyanan at ang dalaga. Iniwan sa loob ng comfort room ang babaeng duguan. Nanghihina si Janine. At alam niya sa sitwasyon niya hindi siya makakasigaw ng tulong. Pagkatapos na ilang sandaling paghinga, dumilim ang paligid niya. Pagkagising niya, agad siyang nangapa nang matinding liwanag ang sumalubong sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi niya ito silid dahil puti ang paligid. Langit ba to? Yan ang tanong niya sa sarili, hanggang sa dumako ang tingin niya sa isang doktor na humawi sa puting kortina. "Good morning, Mrs. Amonte." Bati nito kay Janine, nakasalukuyang nakahiga. Nakita agad ng doktor na gustong bumangon ng babae pero agad siyang pinigilan. "Huwag ka masyadong gumalaw, Mrs. You're still hurt." Maya-maya naman may isang babaeng pumasok, doktor din. Ngumiti ito sa kanya. Sumasakit pa ang kanyang tiyan. Hindi niya alam kung ba't gano'n na lang, pero siguro'y dahil yun si heels ng ginang na sumipa sa kanya. "Matapang ang baby mo." Kumakapit pa rin sa gitna na nangyari sa inyo. Sa sinabi niya ng doktora, agad siyang nagangat ng tingin at nagkunot noo. "Baby?" "Yes, Mrs. Amonte? You're 5 weeks pregnant." Napasinghap siya sa gulat dahil sa nalaman. "Buntis ako?" Napahawak agad siya sa tiyan. Hindi pa kalakihan ang tiyan niya. Ngunit sa sinabi ng doktora, doon niya naramdamang tila may laman ito. Marahil yun ang sagot kung bakit parati siyang tila emosyonal at naduduwal yung nakaraan, maging kahapon. Kahapon, naalala niya ang nangyari. "Doc, ano nangyari? Ano nangyayari ho?" 3:00 na ng madaling araw, iha. Sinugod ka rito 10:00 ng gabi. Duguan ka at ang akala ko nga'y mahukunan ka. The way you're pale last night when they sent you here? Masasabi kong hindi ka lang basta-basta inabuso. Kundi buntis ka rin dahil sa pag-inda mo ng sakit, hawak-hawak mo pa ang tiyan mo. Napaawang naman ang bibig ni Janine sa nalaman. Inumaga na pala ako. Saglit na napaisip ang babae. "Nasaan po ang asawa ko, Dok?" "Nasa isang kwarto dito sa ospital.
Sinugo din ang kasamahan ninyo. Alain yata ang pangalan sa pagkakaalala ko. Nagpanting agad ang tenga ni Janine nang marinig yun. Alain? Hindi niya mapapatawad ang dalaga at ang biyanan niyang sumipa sa tiyan niya. Na dahilan para muntik nang mawala ang magiging anak nila ni Brent. Demonyong gawain kung tutuusin. Napakuyom naman ang kamao niya dahil hindi niya matanggap ang ginawa sa kanya. At dahil nga sa nalaman na nasa ibang kwarto ang asawa niya, hindi na siya nag-abala pang ipatawag ito. She was discouraged by the thought of it already. Siya ang asawa, ngunit iba naman ang inaatupag. Iisa lang ang patutunguhan ng lahat. May nararamdaman pa ang asawa niya sa first love nito. Aalis na sana ang doktor nang makaisip siya ng isang bagay. Agad niyang hinawakan ang palapulsuhan ng doktora. Dok, baka pwede pong ipasabi sa asawa ko na nasa kabilang kwarto na buntis ako. Ngumiti naman ang doktora sa katumango. You know, I do not side with the mistresses. Ikaw ang legal kaya maaasahan mo ako sa gusto mo mangyari. Napangiti naman siya sa narinig. Sa wakas may kakampi siya. Ang tanging kakampi niya ay ang doktora na nakakaintindi sa kanya. Tuluyan na nakaalis ito at gaya na usapan nila ni Janine, ipinarating niya yun kay Brent. Tila nasiyahan naman ng lalaki sa nasagap na balita. At akmang aalis na sana nang higitin siya sa braso ng kanyang first love. Can you stay? Natatakot ako mag-isa. Pagkukunwari ni Alain. Mabilis namang nagdesisyon ng lalaki. Unti-unti niyang kinalas ang braso niya sa pagkakahawak ng dalaga. I'll check on you. Priority ko muna ang asawa ko. Buntis siya sa anak namin. I appreciate that you came back. Sabi ni Brent kay Alain, sa katuluyang umalis sa kwarto nito. Agad niyang dinaluhan si Janine sa kwarto nang makitang wala roon ang asawa niya. Gumapang kaagad ang kaba sa sistema. Hindi niya malaman ang gagawin. He scanned the place, banyo, ilalim ng kama, at kung saan pwedeng pagtataguan pa ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya na ito mahagila pa. Hanggang sa tumunog ang cellphone niya, hudyat na may tumatawag. Ayaw niya pa sana itong sagutin nang makita ang pangalan ng kanyang asawa nasa screen. Agad niya itong sinagot. Love, nasan ka? Kinakabahang tanong ni Brent. Na-discharge na ako. Choice ko dahil ayoko na manatili pa sa ospital. Kung hanapin mo ako, nasa bahay lang ako. Tila nabunutan siya ng tinik sa narinig ng sagot. Ang asawa niya ay nasa bahay na pala. Gustuhin man niya mag-alala. Dahil sa hindi pa ito masyadong ayos, ngunit ayaw niya naman itong kulitin. Lumipas ang 3 buwan. Bahagya nang bumakas sa harapan ni Janine ang baby bump niya. Pinakiramdaman niya ang anak sa loob ng tiyan. Hindi na siya mapakaling makita ang anak sa personal at hinihiling niya na sana hindi magmana sa ama ang mukha nito. Sana sa kanya na lang. Hindi nagiba ang pagiging kasal na estado ni Brent at Janine dahil hindi siya bumitaw. Ayaw niyang ipakitang talunan siya. Kahit halata namang ang asawa niya, 10 oras na ng gabi kang umuwi at naaamoy niya ang scent ng perfume ng babae sa katawan nito. She understood the concept of a man. May pangangailangan ng isang lalaki, ang asawa niya. Hindi niya maibigay dahil sa mood swings niya. Maski ang paglalambing, pagtataray ang nabibigay niya sa asawa. Well, pregnancy hormones nga ito kung sasabihin. Ngunit, hindi niya man sadyain, lumalabas talaga ito. Hanggang sa ilang buwan ang lumipas at nanganak na siya. Hindi madali para sa kanya ang lahat. Hindi lang dahil pagbubuntis niya ang kanyang tiniis. Ngunit maging ang asawa niyang sakalang sumusulpot sa tuwing kinakailangan nito. Siguro ay kinuhang advantage ang pagbubuntis niya para makapagliwaliw ang lalaki. Hindi naman din siya makaangal dahil palaging sinasabi ng biyanan niya, hindi siya gusto nito. At kung ano mang pangiimbita nito sa asawa niya, hindi siya damay doon. At ngayong nanganak na siya, dapat na maranasan at maramdaman ng mga ito kung gaano kabigat ang galit ng isang legal na asawa. Sa mga month celebration ng anak nila ni Brent, naroon ito, ngunit siya'y hindi. Sumusulpot si Janine, ngunit mawawala din kalaunan at mahahabilin sa asawa ang anak nila. Habang si Brent naman naghihirap na alagaan ang kanilang anak, siya na may nagpupunta sa kahit saan. Mag-book man ang flight patungo sa kung saang lupalop ng Pilipinas. O di kaya kumain sa resto
o magliwaliw sa arcade o sa karaoke room. She's living her life to the fullest. Ngunit gumaganti lang din naman siya. Saan ka galing? Tanong sa kanya ng asawa na makauwi kinagabihan matapos ang month celebration ng anak nila. Ang mukha ng asawa ay haggard na akong haggard. Dahil ito na nag-asikaso sa lahat. May mga hired nanny naman sila. Ngunit ang hanap pa rin ng bata ay ang kanyang ina. Pero walang magawa ang asawa niya dahil sa pagkakawala niya buong araw. I'm living my life, Brent. Bakit? Living your life? At talagang sa selebrasyon pa ng anak natin at sa panahong kailangan kita? Pagod namang umirap si Janine sa narinig. Nag-uumpisa nang magreklamo ang kanyang asawa. Gayong hindi naman siya nagreklamo noon, nung hindi niya mahagilap ang lalaki. She was actually chill. Tapos ngayon parang kung anong nawalan sa lalaki. At ganito na lang ang reaksyon nito sa pagkawala niya ng saglit. Hanggang sa dumako siya sa kitchen, kumuha ng malamig na tubig. Agad siyang lumagok ng tubig dahil inuuhaw siya. Sinundan naman siya ng asawa at sinusubukang hawakan ng braso. Ngunit naging mabilis ang pag-ilag niya. Don't touch me. Huwag mo akong hawakan, Brent. Huwag mo akong hahawakan. Bakit? Nagkibit balikat naman siya bilang tugon. Saka sinuklay ang buhok gamit ang daliri niya. I don't know. Sabihin mo sa akin ang sagot, bakit? Mapaklang umiti ang lalaki. Why are you overreacting, Johnny? Paano namang hindi kita asawa? Napangisi na sarkastiko ang babae. Unless you thought of me that way. Tila nawala ang ngisi ng lalaki nang marinig ang sinabi niya. Mga malalim na buntong hininga pinakawalan nilang pareho. The atmosphere between them is heavy. Masyadong mabigat para may magsalita sa kanilang dalawa sa oras na ito. Sa huli, umalis ang asawa niya gaya na nakasanayan niya. Ni hindi man lang nito sinabi kung tulog na ba ang kanilang anak. Galit sila pareho. Pareho ring nagpipigil. Basta ang alam ni Janine, bago pa man niya naisipang bahagyang lumamig ang relasyon nila, nauna nang nanlamig ang kanyang asawa. Wala ito sa kanyang tabi. At kung tinatawagan niya ito nang buntis siya, puro cannot be reached ang nakukuha niyang sagot. Umakyat na lang siya para tignan kung natutulog na ba ang kanyang anak. Nagtungo siya sa kwarto nito at napansing tulog na nga ang bata. Cute ito. Nagmana ang magandang hubog na mukha nito sa ama, habang ang mata at bibig namana kay Janine. Maging ang magaganda nitong pilik mata. Babae ang naging anak niya. Laking pasalamat niya na kumapit ang anak niya sa kanya nung akala niyang mawawala na ito. Nagsisimula pa lang ang paghihiganti niya. Gagawin niya ang lahat. Lahat-lahat ng ginawa ng mga ito sa kanya. Kinabukasan, hindi na siya umalis. Nanatili siya sa tabi ng anak hanggang magising siya sa sinag ng liwanag sa loob ng kwarto. Napagtanto niya nakabukas na ang kurtina sa kwarto ng anak niya. Tinignan niya kung sino pang isang katabi nila. Nakita ang si Brent yun. Umuwi pala ang gago. Pinanood niya ring nagangat ang tingin ng asawa sa kanya sa hangumiti. Nandidiri siya sa kanyang isip. Good morning. At wala siyang choice kundi ngumiti pabalik. Good morning. Sumunod naman ang paggising ng 6 na buwan nilang anak. Dahilan para mawala sa isa't isang atensyon nila. At dumalo sa anak nilang gising na. Hindi naman din mapigilang umiti ni Janine. Nang sinsero nang makita kung paano tumawa ang kanilang baby sa tuwing nilalaro ito ni Brent. Nagiinit ang kanyang puso. Napahiling na lang siya ng taimtim na sanay kung di lang nagloko ang asawa niya siguro. Kagaya pa rin ng dati ang tingin niya dito. Hindi niya naman tinotolerate ang asawa niya. Dahil gusto niyang kung ano magiging problema, haharapin ito kapag nagloko, labas na siya dun. Hinayaan niya munang maglambingan ng mag-ama bago siya pumunta ng banyo at maghilamos. 3 beses siyang nagbasa ng tubig sa muka. Saka humawak sa magkabilang dulo ng lababo. Napahinga siya ng malalim. No matter what happened, hindi ako bibitaw. Lalaki ang anak ko, may kinikilalang ama, lalaban ako. Nang makaalis na siya ng banyo, may pagkabigla naman dahil nawala na ang mag-ama niya roon. Saka lang niya na lamang nakababa na pala ang mga ito kaya bumaba na rin siya. Nasa kusina na ang mga ito. Nagluluto si Brent, habang ang bata na may nasa isang mataas na pambatang support. Nang sa gayon hindi ito mahulog. What do you want for breakfast? Tanong ni Brent kay Janine. Just the usual, please.
Ngayon sila naman na naglalaro ng anak. Si Brent naman na nakatingin sa kanyang mag-ina. He's still hurting. Marami siyang gustong sabihin sa asawa niyang si Janine, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Marami siyang naging pagkukulang dahil hindi siya nito mahagilap noong nagbubuntis pa ito sa anak nila. There was this secret na hindi niya masabi, ngunit parang nahahalata na ng asawa niya. Still, gusto niyang bumawi. Breakfast was served. Kumain silang tatlo ng masaya hanggang sa magpaalam na rin muna si Brent para sa trabaho. Naiwan lamang si Janine at ang anak. 10:00 na, patuloy pa rin sila naglalaro. Hanggang sa narinig ni Janine na tumunog ang doorbell ng bahay nila. Mabilis niyang kinarga ang anak at nagtungo sa pintuan sa kabinuksan nito. Laking gulat niya na magsalubong ang tingin nila ng kanyang biyanang babae. Gaya na nakasanayan, mataray pa rin tumingin sa kanya. Pero siya na may pangiti-ngiti lang, sanay na sa ganong postura ng kanyang biyanan. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Hindi tanggap sa pamamahay na to ang ganyang pag-uugali. Kung gusto mong pumasok, change your attitude first. Akmang isasara na sana ni Janine ang pinto nang may makalimutang sabihin siya. Kaya binuksan niya ito muli. Oops, may nakalimutan ako. Hindi na pala mababawi ang ugali mong yan. Napasigaw naman sa inis ang biyanan, pero hindi niya na ito pinakinggan at basta na lang itong pinagsarahan. Kung paano siya pinagkaitan ng simpleng kasiyahan. She will do the same to them. Hindi niya hahayaang makita ang apo na sila-sila lang. Considered pa nga yung kahapon, dahil umalis siya, si Brent lang ang nag-abala ng lahat. Lumipas muli ang mga buwan. Malapit na ang kaarawan ni Janine. She was busy preparing for her birthday party. Pwede naman siyang magliwaliw muli sa club dahil maaasahan naman ng mga yaya ng bata. Nasa mall siya at naghahanap ng masusuot para sa club party niya. 30 na siya pagkabukas. Kaya gusto niya mamayang gabi, magkaroon siya ng salubong para sa kaarawan niya. Susulitin niya ang gusto niyang masulit. Bago niya ibigay sa pamilya ang atensyon na kailangan ng mga ito. Sa kalagitnaan ng pagtitingin niya sa damit, nakita niya ang dalagang ayaw niya pa sanang makita. Malalim ang naging paghinga niya. Nang makita ang umbok sa tiyan nito, tila may kumirot sa kanyang dibdib. At ang mas mapait pa doon, nakita pa niya si Brent na kumapit kay Elaine at niyakap to sa likod. Napasinghap siya habang dinadama ang paninikip ng dibdib. Nanubig ang magkabilang dulo ng mga mata niya hanggang sa wala na siyang makita. I can't accept this! Gigil niyang sabi. Patagong umalis si Janine sa lugar kung saan siya dapat mamimili. At agad na nagdial ng kakilalang nagpaplano para sa party niya dapat. The club party is cancelled, hindi ako tutuloy. May priorities ako as of the moment. Mabilis niyang sagot na sinang-ayunan naman ang kakilala niya sa katuluyan ng nilisan ng mall. Alam niya kung sino malalapitan sa ganitong oras, ang kaibigan niya si Alexa Laurent. Umiiyak siya na makarating sa unit ng kaibigan. Agad naman siyang niyakap ng kaibigan niya at sinubukang pakalmahin. Dapat nakinig na lang ako sa iyo eh. I can't tell you I told you so right now. Sa una pa lang sinabi ko nang huwag ka magtiwala masyado sa mga lalaki. Maging ang akala mong green forest na sana, minsan sila pa pala ang walking red flag, no? Kaya sana naman aralin mo yung nangyari sa'yo ngayon. Sa lahat pa talaga ng gusto niyang inaalala. Yung kanina pa yung pumasok sa ulo niya kaya napahikbi na siya. May baby bump na si Elaine. Nanginginig niyang kwento kay Alexa na ikinagulat nito. Elaine? You mean the first love? Ang sakit niyan. So anong plano mo ngayon? Mabigat ang naging paghinga ni Janine habang iniisip ang sagot sa tanong ng kaibigan. Ano nga bang gagawin niya? Hindi ko alam. I canceled the party for later. What? Hindi mo alam? Imposibleng hindi mo alam kung paano mo ilalabas yung sama ng loob mo. Napailing naman si Janine at huminga ng malalim ang kaibigan at tila hindi na rin malaman kung anong gagawin. Wait, I do have a plan. 4:00 na makaalis si Janine sa unit ng kaibigan niyang si Alexa. She constructed a last-minute plan. Isang dinner party ang gagawin niya mismo sa bahay nila. May pinadala siya mag-aayos para sa party sa bahay nila dahil hindi niya kayang pumaroon siya na may sama ng loob sa dibdib. At ngayong naiwan niya ang telepono sa kotse niya,
Sa kanya lamang nakitang may iilang missed calls mula sa asawa. Napangiti siya na sarkastiko. He probably saw me there. Mabilis niyang pinaandar ang kotse at umalis na sa complex ng kaibigan. Gusto niya munang bumalik sa mall upang bumili ng isang itim na tight dress. Nakuha niya kaagad ang gusto niya nang matuntun niya ang isang shop sa loob ng mall. Itim na tight dress at may belo, and this is perfection. Ayos na sa lahat. Pati ang mga inibitahan niya, pumayag na sa pagdalo sa party na gagawin mamaya. Hindi man kasi yun kasing saya ng club party niya sana, ngunit alam niya mag-iingay naman din agad ang simpleng dinner party lang. It was a couple of hours ago, bago siya nakatanggap ng isang mensaheng nagsasabing tapos na mag-ayos ang nag-prepare ng dinner party niya. Dumating na rin daw ang caterers, at ang iilang bisita niya maging ang biyanan at ang asawa niya, pati ang kumakabit dito. She's already wearing the black tight dress when she drives home. Hindi na natinag ang belo niya sa kanyang ulo, talagang kabit na kabit ito. Itim ang lahat ng suot niya na makarating siya na ikinagulat naman ang lahat ng dumalo. Napapatanong ang mga ito kung anong meron, at parang may patay na dinadaluhan si Janine. Habang ang iba naman tila pinuri pa ang ayos niya dahil bago yon sa paningin ng mga ito. Parang bagong Janine ang bumungad sa mga ito. Well then, those who belittled her will taste her wrath. Naroon sa isang sulok ng bakuran ng kanyang mga biyanan. Nakikipag-socialize na makita nilang papalapit siya. May ngiti sa ilalim ng belo. What on earth are you wearing? Tumahimik ka tanda. Swerte ka't inimbita pa kita dito. What? Gulat ngunit may halong galit nitong tanong. Akma pa sana siyang susugurin ng hawakan ng biyanan niyang lalaki. Ang biyanan niyang may ayaw sa kanya. Bitiwan mo ako, she's causing a scene. Narinig naman yun ni Janine, kaya tumawa lang siya na sarkastiko. Bago nilapitan ng tenga nito. Amay? O baka ikaw? Bida-bida ka naman talaga mula noon, di ba? Don't worry, I'm just returning the favor. Nagpumiglas ang babaeng biyanan niya. Matapos yun pero pinigilan nito ng asawa. Laking pasalamat ni Janine na may kaibigan siyang sinamahan siya sa paggawa ng pagganti para sa asawa niya at sa ina nito. They compiled evidences. Dahil hindi naman tanga si Janine na hayaan na magloko ang asawa niya. Sa tulong ng kanyang kaibigan, binantayan niya ang kilos ng asawa niya at ni Alain na siyang nakikikabit dito. Kumain na muna silang lahat. Appetizer, kung iisipin ni Janine, dahil kailangan busog sila bago mas magkaroon ng mas nakakabusog na scene na kanilang mapapanood. Wine time na lang ang lumipas, ilang minuto. Tumayo na si Janine sa mini-stage na ginawa na nag-ayos kanina. Hindi kalayuan sa kanya may projector. Blue pa yon, ngunit kalaunan nang ipresenta ng kaibigan niya si Alexa ang title page na pasinghap ang lahat sa gulat. Exposing the affair. Hello! Magandang gabi. Salamat at dumalo kayong lahat para sa pagsalubong sa kaarawan ko. I didn't think I'd come this far na magiging Mrs. Amonte ako at makasama ko ang asawa ko hanggang ngayon. May diing panimula ni Janine. Tinignan niya ang direksyon ng asawa niyang kanina pa niya iniiwasan. Sinusubukan siyang lapitan ni Brent, ngunit hindi niya hinayaan yon at umiwas lang siya. Tinanggal niya ang suot na belo. Kung makikita niyo, exposing the affair ang pamagat. Childish kung iisipin. Kasi talagang ginawan ko pa ng presentation, but it's not childish when you watch this. Sinenyasan niya agad si Alexa na i-play ang video, kung saan nasa likod ng ospital sina Brent at Alain naghahalikan. Sa mga panahong yon, nasa delivery room si Janine. Ang mismong panahon na umalis si Brent dahil sa rason kuno na ayaw niyang nahihirapan ng asawa. Johnny. Napatingin agad siya sa tumawag. May luha na lumabas sa mata ni Brent habang patuloy pa rin nagpa-play ang video. Na siguro ngayon kinakahiya nito. Hi dear! Alam mo siguro wala nagbabantay sa iyo, no? Alam mo siguro tanga ako? Mas gago ka! Galit niya sigaw sa asawa. Next slide na project na ang isang kinagulat ng lahat. Mga picture na magkahawak kamay na pumasok si Brent at Alain sa isang motel. I'm sure hiyang-hiya ka ngayon. But wait, hindi lang ikaw ang pwedeng mahiya. At hindi lang ikaw ang dapat, pati ang nanay mo.
May diin niyang sabi na ikinagulat ng lahat. You ungrateful witch! Sigaw nito. O bakit parang mas galit ka pa? O sa bagay, ikaw naman na may pakana ng mag-loving-loving ang dalawang yan diba? Oo, kung alam niyo rin na ang ina ni Brent ang may pakana, kung ba't munti ka nang mawala ang anak ko nung nasa sinapupunan ko pa yung bata. Ginawa niya sa akin? Sinipa niya yung tiyan ko na nakahil siya. Nagsimula ang ingay ng mga bisita. Tila hindi makapaniwala sa narinig. I don't deserve that. At hindi ko rin deserve na malaman pa ngayon na ang kumakabit na si Alain ay buntis. Janine, tama na! Nanginginig na ang boses ni Brent. Kumunot na rin ang noon itong nakatingin sa kanya. Akmang lalapit to, ngunit pinantaan niya ito. Love, please. Huwag na huwag kang lalapit. Nakakadiri ka. Hiyang-hiya ka na? Bakit? Hindi pa ito nagwawakas. This is not the end. Galit na galit na galit na galit ako sa inyo. Pinatikim niyo sa akin ng impyerno. Kaya galit ako sa inyo. Wala naman kayo narinig sa akin nun, di ba? Pero mas mukhang ikakahiya niyo pa ako kung tumindig para sa sarili ko. Bakit, ha? Sabihin niyo nga sa akin, bawal ako maglabas ng galit? Janine, sorry. Ani Alain. Napatawa siya nang marinig ang kabit. Oh? Bakit? Marunong ka pala mag-sorry? At ngayon pa talagang may namumuo sa tiyan mo? Hindi ko yan, anak. Saad ni Brent kasabay ng pagmumura. Aminado akong sinubukan namin, Janine. Tinignan namin kung may sparks pa ba kami kahit alam kong mali. Gago ka pala Mas immature ka rin pala sa lahat ng immature, ano? Malutong na tugon ni Janine, sumisigaw na. Sinubukan mo? Tanga ka ba? Ba't mo naman naisip na deserve ko yun? Asawa mo ako. Alam ko. Tuluyan nang napaluhod si Brent sa lupa. Patuloy pa ring humahagulhol. I was scared. Pero nangyari na Isang gabi lang naman yon. Iisa lang ang gusto ko iparating, hindi ko anak nasa sinapupunan ni Alain ngayon. Do you think it's an excuse, Brent? It's not. You still cheated. Janine? Naririnig niyang tawag sa kanya ng biyanan niyang babae. I'm so sorry. Patawad sa mga nagawa ko sa'yo. Napasinghal siya nang marinig yon. Wow! Totoo po ba yan? Humingi kayo ng tawad? Bakit? Hiyang-hiya na po ba kayo? Na-expose kayo ngayon? Too late naman po. Nahuhiya, it's not like that. Di talaga. Kasi dapat maaga pa, humingi ka na ng kapatawaran mula sa akin. And what? Do you think mapapatawad ko kayo ng ganun kabilis? Alam niyo, punong-puno na ako sa inyo Sa mga panggagago niyo sa akin. Kahit kasal kami ng anak niyo, pinupursigin niyo pa rin silang ipagpares. Para ano? Para ipamukha sa akin na talagang wala akong lugar sa pamilya niyo? Hindi niyo talaga ako gusto? Pasalamat na nga lang ako sa asawa niyo na may awa pa ang turing sa akin kahit hindi rin niya ako gusto. At kahit di niya ako gusto, hindi niya ako sinasaktan kaya ng pananakit niyo sa akin. Birthday ko ngayon. Dapat masaya ako. And as much I wanted to be happy, parang nawawalan ako ng rason para maging masaya dahil sa inyo. You just confirmed all my doubts. Sinusubukan ko isipin na talagang mahal mo ako Ha, Brent? Pero base sa ginawa mo sa video at kanina? Kahit sabihin mo hindi sa'yo yung batang nasa sinapupunan ni Alain. Sinabi mo pa rin nagtalik kayo ng bruhang yan sa isang gabi. At hinahangad mo yung ekspresyon para sa akin matapos ng sabihin yan. Dapat ba ma-relieve ako? Dahil isang gabi lang yun nangyari? Kasi hindi! Gago! Yumuko si Janine para tignan ng daliri kung saan naroon ang singsing niya. Tinanggal niya yon saka tinapon sa mukha ng lalaki. Simula ngayon, wala na akong ibang aasahan sa inyo at tatapusin ko na lahat. Matapos ang komprontasyon na yon, hindi na siya nagdalawang isip at umalis. Nasabihan niya na ang yaya ng kanyang anak na sumunod na lamang sa kanya maya-maya. Aalis na siya sa bahay ng kanyang asawa. Kahit pa na gusto niya lumaki ang anak na may kinikilalang ama, hindi pa rin niya hahayaang manatili siya sa ganoong sitwasyon na tinatapak-tapakan ng pagkatao niya dahil lang hindi siya gusto ng biyanan at pinagtaksilan pa siya ng asawa niya. Lumipas ang maraming taon. Lumaki na ang bata. Hindi niya naman pinagkait kay Brent ang anak nila. Pumapayag siyang bisitahin ito. Sa tuwing hinahanap din ng anak nila ang ama, pinapaalala niya ang sitwasyon
kung ba't kailangan maghiwalay ng mga magulang nito, na siya at si Brent. Nang idineklara ng judge na sila'y officially annulled na, nakahinga na siya ng maluwag. 4 na taon, at sa wakas sumang-ayon na din si Brent sa annulment nila ni Janine. Alam naman din niyang malalim ang sugat ng nangyari. Hindi sa pisikal, kundi sa emosyonal at espiritual. Sa lahat na nangyari, pinagpapasalamat ni Janine na naging matatag siya. Pero iisa lang ang nasa isip ngayon ni Janine, na sa huli nakalaya na siya. Nakalaya na siya sa maling pagtrato sa kanya ng lalaki. She stayed to let them taste her wrath. Ang paghihiganti na yon ang naging dahilan kung bakit tumatag siya. At ngayon tapos na niyang ilabas ang sama ng loob ng mga nagmaltrato sa kanya. Buong tapang niyang pinalaya ang sarili. Pagkalabas niya ng korte, tumama sa kanyang sinag ng araw. Nilanghap niya ang may kalamigan na hangin sa hapon. Pupunta na siya ng parking kung saan nakaparada ang kanyang kotse nang hindi sinasadyang may mabangga siya. "Sorry!" agad niyang sabi. Nang makita niyang tumilapon ang hawak nitong attached case. Ngunit na makita niya ang lalaking may-ari nun, bigla siyang natigilan. Maging ang lalaki na patitig sa kanya, kitang-kita ang pagkamangha sa mukha nito. At biglang napangiti. "Janine." Pagtawag nito sa pangalan niya. "River." Naaalala niya ang lalaki. Ito ang lalaking masugid niyang maliligaw noong college. Si River De Leon. Ang lalaking walang kasing bait at walang kasing gwapo. Yun nga lang, hindi nito natuloy ang paliligaw dahil nagtungo ito sa ibang bansa upang doon mag-aral ng koleyo at ipagpatuloy ang pagiging law student nito. "You're here?" "Yeah. I went here because I made my dream come true. I'm a lawyer now." Nakangiting saad ng lalaki. "Good for you." Sandali pa sila nagkwentuhan. Ngunit alam ni Janine na kailangan niya na magpaalam. By the way, are you single?" Tanong ni River. Just got single. Kakaanal ko lang sa dati kong asawa." Nakangiting tumango-tango si River. Isang tango na may halong satisfaction. "So I have a chance. Again." Hindi mawala sa labi ni Janine ang pagngiti. "Ikaw talaga. Huwag mo ako niloloko. I'm not joking. Hindi ko na ituloy ang panliligaw ko sa'yo noon because I had to go to other country to pursue my studies. But now that I'm here, and you're single, maybe we can start again." "I have a kid, River. I don't care. I can be the father of your child. Only if you accept me." Halos hindi mawala ang ngiti sa labi ni Janine sa mga oras na yon. Para siyang teenager na kinikilig. Sa bandang huli, pumayag siya sa isang date kung saan niyaya siya ni River na kumain sa isang restaurant. Hindi alam ni Janine pero may kapanatagan sa puso niya. Hindi niya alam kung ano naghihintay sa kanya. Hindi niya alam kung anong posibleng mangyari sa relasyon nila ni River De Leon. Ngunit isa lang ang alam niya. Mabait ang mga magulang ni River. Tanggap sila nito. At malayong malayo ito sa magulang ng dati niyang asawa. And maybe, pagkatapos niya makalaya, she deserve another chance to love again. And the love that will be finally eternal. Yung pag-ibig na hindi nang mamaliit. Pag-ibig na masarap sa pakiramdam. At pag-ibig na hindi kailangan mangamba. At yun ay binigay sa kanya ni River. Nangako ang lalaki at tinutupad nito na pasasayahin siya nito at pagsisilbihan hanggang sa dumating ang oras na tanggapin na niya ng buong buo si River bilang kanyang katuwang sa buhay.
Wala nang ibang mahihiling si Janine. Tila ba ito na ang reward sa kanya ng langit. Pagkatapos ng dilubyo sa buhay niya, binibigay na nito sa kanya ang kapayapaan at ang kasiyahan na deserve niya. Bilang isang babae, bilang isang ina, at bilang isang tao na deserve ng tamang pagmamahal. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Nancy Gavero, Medal Talon, Iris Ballesteros, Rosaline Ordona, Aisa Hamal, Ding Amante, Nico Atejera, Anita Aquino, Jodeline Campilan, Stephanie Arado, Hazel Joy, Perla Malilin, at Leila Garces. Maraming salamat po sa inyong lahat.